Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Pakatandaan ninyo, ang tumutupad ng aking salita ay hindi mamamatay kailanman. Sinabi ng mga Hudyo, ngayon natitiyak naming sinasapian ka nga ng demonyo. Namatay si Abraham at ang mga propeta, ngunit sinasabi mong hindi mamamatay kailanman ang sinumang tumutupad ng iyong aral? Mas magaling ka pa ba kaysa sa aming amang si Abraham? Siya'y namatay, gayon din ang mga propeta. Ano ba ang palagay mo sa iyong sarili? Sumagot si Jesus, kung ako ang nagpaparangal sa aking sarili, walang kabuluhan iyon. Ang nagpaparangal sa akin ay ang aking Ama na sinasabi ninyong Diyos ninyo. Hindi ninyo siya kilala, ngunit siya'y kilala ko. Kung sasabihin kong hindi ko siya kilala, ako'y magiging sinungaling na tulad ninyo. Subalit kilala ko siya at tinutupad ko ang kanyang salita. Natuwa ang inyong amang si Abraham nang malaman niyang makikita niya ang araw ng aking pagdating. Nakita nga niya ito at siya'y nagalak. Dahil dito'y sinabi sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taong gulang, paano mo masasabing nakita mo na si Abraham? Sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, bago pa ipinanganak si Abraham, ako ay ako na. Nagsidampot sila ng bato upang siya'y batuhin, ngunit nagtago si Jesus at lumabas ng templo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay forever. Pag magpakailanman, walang katapusan. Meron ba nun? Sa puso ng bawat tao, may isang tahimik ngunit malalim na paghahanap. Ang paghahanap ng isang bagay na hindi nawawala, hindi lumilipas, hindi naglalaho. Lahat ng ating hinahabol sa buhay, tagumpay, relasyon, kayamanan, karangalan, lahat may hangganan. Dumarating at lumilipas. Ngunit may isang bagay na patuloy nating hinahanap kahit hindi natin ito maipaliwanag. Yung walang hanggan, yung forever and ever. Sa Ebanghelyo ngayon, ipinahayag ni Jesus ang isang napakalalim at nakakagulat na katotohanan. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, sabi niya, ang tumutupad ng aking salita ay hindi makakakita ng kamatayan kailanman. Sabihin, you will live forever. Kaya ang salitang bumubuo at buod ng mensahe ngayon, walang hanggan. Forever. Endless. Sa unang tingin, ang pahayag ni Jesus ay tila imposible. Paano magiging posible na ang isang tao ay hindi makakakita ng kamatayan? Lahat naman ay namamatay. Lahat tayo mamamatay. Ito rin ang naging reaksyon ng mga nakikinig kay Jesus. Sinabi nila, ngayon ay alam na naming sinasapian ka ng demonyo. Namatay si Abraham at ang mga propeta. Ngunit sinasabi mo na ang tumutupad ng iyong salita ay hindi makakatikim ng kamatayan? Kung kayo ang makakarinig, ano kaya ang reaksyon ninyo? Ang kanilang pag-unawa ay nanatili sa pisikal na antas. Para sa kanila, ang kamatayan, ang ending, ang katapusan. Ngunit ang sinasabi ni Jesus ay hindi pa sa pisikal na kamatayan. Ito'y higit pa roon. Ang tinutukoy niya ay ang mas malalim na kahulugan ng buhay. Ang buhay na walang hanggan. Eternal life. Ang kamatayan na kinatatakutan ng tao ay hindi lamang ang paghinto ng tibok ng puso. Ang tunay na kinatatakutan ng tao ay ang pagkawala ng kahulugan. Ang pagkawala ng pag-asa. Ang pagkawala ng relasyon. May mga taong buhay sa pisikal ngunit patay sa loob. Walang direksyon, walang layunin, walang pag-asa. At may mga taong dumaranas ng maliit na kamatayan araw-araw. Ang pagkamatay ng mga pangarap, ang pagkamatay ng mga relasyon, ang pagkamatay ng tiwala.
Ngunit sinasabi ni Jesus na may isang uri ng buhay na hindi kayang sirain ng kamatayan. Ang buhay na nagmumula sa Diyos. Nagmumula sa Kanya. At paano ito matatanggap? Ang tumutupad ng aking salita. Yan ang sabi ni Jesus. Ibig sabihin, ang buhay na walang hanggan ay hindi lamang pangako para sa hinaharap. Ito'y nagsisimula ngayon. Sa sandaling ang tao ay nakikinig at sumusunod sa salita ni Kristo. Ang pagsunod sa salita ni Kristo ay hindi simpleng pagsunod sa utos. Ito'y pakikipag-ugnayan sa Kanya. Ito ay pagtanggap sa Kanyang presensya sa buhay natin. Ngunit, bakit nahirapan ang mga tao na tanggapin ang sinasabi ni Jesus? Dahil sa kanilang limitadong pagtingin, limitadong pag-unawa, o saradong puso. Sinabi nila, ikaw ba ay higit pa sa aming abang si Abraham? Para sa kanila, si Abraham ang sukatan ng lahat. Siya ang kanilang pinagmulan, ang kanilang identity, ang kanilang security. Ngunit sinabi ni Jesus, ang isang pahayag na yumanig sa kanilang paniniwala, bago pa man ipanganak si Abraham, ako ay ako na. Ito ang pinakamalalim na pahayag ni Jesus tungkol sa kanyang sarili. Hindi lamang niya sinasabi na siya ay mas matanda kay Abraham. Ipinapahayag niya na siya ay walang hanggan, na siya ay ang ako nga, ang Diyos mismo. Dito natin makikita ang tunay na sentro ng Ebanghelyo. Si Jesus ay hindi lamang guro o propeta. Siya ay ang Diyos na walang hanggan na pumasok sa kasaysayan ng tao. He is the eternal. At kung siya ang walang hanggan, ang sinumang nakakabit sa Kanya ay nakikibahagi sa Kanyang buhay na walang hanggan. Ngunit ang reaksyon ng mga tao ay galit. Kumuha sila ng bato upang batuhin siya. Ito ang trahedya ng tao. Kapag ang katotohanan ay masyadong malalim at humahamon sa ating mga pananaw sa buhay, maaari natin itong tanggihan. Ang ating ebanghelyo ay nag-aanyaya sa atin na palawakin ang ating pananaw sa buhay. Madalas ang ating buhay ay nakatuon lamang sa mga pangsamantala. Kung ano ang naririto ngayon. Ngunit ang Kwaresma ay panahon upang itaas ang ating paningin mula sa pansamantala patungo sa walang hanggan. Ang tunay na mahalaga sa buhay, ano ang mananatili kahit mawala ang lahat. Sa huli, hindi ang ating tagumpay o ari-arian ang mananatili. Ang mananatili ay ang ating relasyon sa Diyos. Ang buhay na walang hanggan ay hindi lamang tungkol sa buhay pagkatapos ng kamatayan. Ito'y tungkol sa uri ng buhay na nagsisimula ngayon. Isang buhay na nakaugat sa Diyos, puno ng pag-ibig, pag-asa, at katotohanan. Sa bawat pagkakataon na pinipili nating makinig sa salita ni Kristo, nagsisimula tayong mabuhay ng walang hanggan. Sa bawat pagkakataon na pinipili nating magmahal, magpatawad, at magtiwala, nakikibahagi tayo sa buhay ng Diyos. Ang Kwaresma ay paanyaya na baguhin ang direksyon ng ating buhay. Mula sa pansamantala, patungo sa walang hanggan. Magnilay tayo. Ang mga pinahahalagahan ba natin sa buhay ay nakatuon sa pansamantala o sa buhay na walang hanggan na iniaalok ni Kristo? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, Ikaw ang buhay na walang hanggan. Tulungan mo kaming ituon ang aming puso, hindi sa bagay na lumilipas,
kundi sa iyong presensya na nananatili magpakailanman. Turuan mo kaming makinig at sumunod sa iyong salita upang maranasan namin ang buhay na nagmumula sa iyo. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.